Magandang gabi, Pilipinas! Ako ang inyong tagapaghatid ng balita. Ako si J. Mark Pardilla at ako ang maghahatid sa inyo ng may inat na balita ngayong araw. Ito ang ilan sa mga nagbabagang balita. Update sa nararanasang sunog sa Los Angeles, California. Ano na nga bang lagay? OFW namatay sa Kuwait. Maling bangkay ang nauwi sa Pilipinas. Vice Presidente at mga dating Pangulo inalis ni President Bongbong Marcos bilang mga miyembro ng National Security Council. Planong pagpapatupad ng maximum suggested retail price ng Department of Agriculture sa imported rice, alamin. Sa ngayon, natukoy na ang Santa Ana winds ang naging dahilan ng pagkakaroon ng malakihang wildfire sa Los Angeles, California. Ito ay tinukoy mismo ni Dorothy McCoy na taga Cagayan de Oro City na matagal na nagtatrabaho sa Amerika. At ayon sa kanya, malapit nang abutan ng apoy ang kanilang lokasyon kaya sila ay lumikas ng maaga sa mas ligtas na lugar. Napag-alaman na ang Santa Ana winds ay nagmula sa isang malamig at high pressure na hangin ay ito'y nagsama at nakapagsanhi ng sunog. Pahayag pa nito, hindi dapat nila nararanasan ang ganitong uri ng panahon sa kanilang estado dahil patuloy pa rin ang taglamig dito. Maraming mga residente ang lumikas at nagtala ng ilang residente ang nasawi habang marami naman umanong kabahayan, mga bangko, maging ang simbahan ay natupok. Tinatayang nasa mahigit 30,000 residente ang inilikas sa mas ligtas na lugar. Kung makikita natin sa video na ang mga sasakyan at mga kabahayan ay lubhang naapektuhan ng nasabing wildfire. Sa panahon ngayon ay kailangan natin mag-ingat at magdobling ingat sa mga pwedeng mangyari sa pamilya natin. Lagi natin isipin na ang kaligtasan ng bawat pamilya ay mas importante sa anumang pang bagay. Katulad nga ng sinabi ng pamilyang ito na ang kanilang pamilya ay nalulungkot pero nagpapasalamat sila sa Diyos na ligtas sila kahit anumang mangyari. Abot-abot ang hinagpis ng pamilya ng nasawing OFW sa Kuwait nang ibigay kasi sa kanilang labi ay hindi ang kanilang kaanak. Tutukan natin yan dito sa Balita Pilipinas. Napahagulgol na lamang sa iyak at napayakap na lang ang ilang magkakapatid nang dumating ang kabaong ng kanilang kaanak na kinilalang si Jenny Alvarado. Sabi ng amo nito, ito daw ay nasopay sa pagsusunog ng uling. Ngunit ganun na lamang ang pagkagulat ng pamilya nang yumaong si Jenny Alvarado nang hindi niya kanya ang labi na nasa kabaong. Nang buksan nila ito, nakita nila na hindi nila ito kaanak. Ang gulat po namin, hindi po talaga yung nanay namin. Humingi ng paumanhin sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Jenny sa nangyari. As it is, I take full responsibility dahil ako rin ang nagsabi na agaran ang pagpapauwi ni Jenny, which might have caused the mistake. But that said, we are also carefully studying legally the matter on whether there are liabilities involved with respect to the shipping of the human remains. Sa ngayon, ay nauwi naman na ang bangkay ni Jenny Alvarado. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ang kaso at patuloy pa din nag-iimbestiga sa tunay na pagkamatay ng biktima. Ang mga pamilya ay nagluluksa at nagdadalamhati sa mga nangyari sa kanilang pamilya. Ngunit sila ay nagsasabi na magiging matatag sila sa abot ng kanilang makakaya. Kung ano man ang nangyari sa kanilang kaanak ay natatanggapin nila at ipagdarasal na mahanap nito ang tunay na kapayapaan. Vice Presidente at mga dating Pangulo inalis ni President Bongbong Marcos bilang mga miyembro ng National Security Council. Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura
at ang pagbabanta ng planong ipapatay ng sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Patid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Tinanggal bilang mga miyembro ng National Security Council ang pangalawang Pangulo at mga dating Pangulo ng bansa. Ilan ito sa pagbabagong ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa NSC membership. Sa nilagdaang Executive Order No. 81 ng Pangulo noong December 30, 2024, sinisiguro ring mananatili ang NSC bilang isang matatag na institusyon na mangangalaga sa pambansang seguridad ng bansa habang tumutugon sa pabago-bagong hamon at oportunidad, lokal man o ibang bansa. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nakikita sa ngayon ang pangangailangan na isama bilang miyembro ng konseho ang pangalawang Pangulo. Nasa kapangyarihan din anya ng Pangulo ang magdagdag ng miyembro nito sakaling kailanganin. Dagdag naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, nakagawian na ng mga dating Pangulo ang pabago-bago sa komposisyon ng NSC mula lang itinatag ito ni dating Presidente Elpidio Quirino noong 1950. Anya, kabilang sa mga nagpatupad ng reorganization ng NSC ay sina dating Pangulong Marcos Sr., Cory Aquino, Fidel V. Ramos at Gloria Macapagal Arroyo. Tumanggi namang magkomento ng palasyo kung may kinalaman sa reorganization ng NSC ang naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.